Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes. Aba, thank God it's Friday, July 10, 2026. Sa lahat po ng nagba-birthday ngayon, July 10, happy birthday po sa inyo. Happy birthday! Okay, ngayong umaga, nako, pag-uusapan po natin syempre, ito ang concern nating lahat ngayon, bukod sa politika at bagyong Sarah, meron tayong Inday rin, diba? Iniba ko lang, may bagyong Sara, VP Sara, na Inday rin. Oo. Hindi, at saka bagyong Inday, yung totoong bagyo. Oo nga, tama. Diba? Kasi sabi, prepare for Typhoon Inday. Sabi ni Atty. Sulaika, di ba? Pero ito na yung totoong typhoon na medyo nararamdaman na natin na imbag, abigat, ading Migs. Naimbag-abigat, hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po, it is a Friday today, July 10, 2026. Una-una po, mag-ingat po tayo sa ating paroroonan. Actually, kanina nga po, na-feel na nga po natin, nararamdaman na nga po natin yung medyo malakas-lakas na hangin, at least dito po sa Quezon City. Ayan. Hello and good morning po. Actually, ngayon po, ingat din po dahil marami rin pong may sakit. Marami rin may Yun mga na lagnat. Marami rin merong mga maibo. At teka lang, gusto ko lang muna i-shout out si Yusek Albert Domingo mula po sa DOH. Actually, nag-text ako sa kanya kanina lang, Ate Ninya, kasi nakatanggap na naman ako. Nakatanggap ako ng mga forwarded message na sabi daw, baka po natanggap niyo po ito from Hong Kong. Meron po ito, meron sinasabi, we're going back to wearing masks. Sabi po makinig po kayo ng hanggang dulo po. Morning message from a friend who works at the Hospital's Health Center. Meron po sinasabi niya, COVID Omicron XBB. So ngayon nga po, maging mapanuri po tayo sa fake news. Sinend ko po ito kay Yusek Albert. Sabi lang niya, ay, old XBB scare, luma na yan. May surge naman talaga ng COVID sa Quezon City. Kaya actually, yung school natin, partner Migs, kung natanggap mo yung email. Nag-online class kami kanina. Nag-online tayo ngayon. Nag-online tayo ngayon dahil sa pag-ulan. Pag-ulan, So, nag-adjust yung ibang schools po. Pero ang ibig ko sabihin, meron rin silang memo na bantayan ng mga anak, bantayan ng mga estudyante ngayon. Pag umuubo, please lang magsuot ng face mask. Ibalik daw yung pagsusuot ng face mask. Ito kasi medyo may konting alarming na sinasabi nga daw niya sa Hong Kong daw na yung mga sintomas daw nito, etc. Tapos nagsasabi pa ng konting data, pero more or less po fake news po yan.
fake yung news. ano, yung sa Hong Kong na nakakatakot. Itong fino-forward kasi ang maganda nga sa fake news atin is inuunahan na po natin siya, 'di ba? Hindi na natin pinapakalat. Tapos, ayan na naman, paniniwalaan na naman kung ano yung fake news. Hindi ibig sabihin, porket pinaniniwalaan ng karamihan, tama. So, inuunahan na po natin siya. Yusek Albert, maraming salamat po sa inyong confirmation. Yan. Okay. But just the same, mag-ingat po tayo dahil pabago-bago nga ang panahon. At Yeah. hindi naman nawala yung COVID eh. Yes, Nag-lie low lang siya. Yes, Malay oo. nyo yung sipon nyo last week, COVID yun, hindi kayo nag-check. Di ba? Kaya ako nag-check, partner. Kaya nalaman ko na Okay, hindi negative, COVID. negative, Oo. Kaya ikaw, negative. di ba, sabi ko, Mix, mag-check ka na rin. Just in case. Kasi nga, nakakahawa. Yan, oo. Highly contagious. Kaya, natuwa ako dun sa school na nag-react agad dahil sa surge nga sa Quezon City Yeah. at sa karapit na mga, 'di ba, bayan ay ina-encourage ngayon yung mga bata, lalo na yung mga may sakit, yung umuubo-ubo. Pero ang ibig sabihin po na O, syempre, wag na papasok pag may mag-monitor sakit pa rin talaga. po tayo. Mag-monitor Oo. pa rin. So, sabihin natin, nakatanggap nga tayo ng ganitong balita, mag-multi-source pa rin po tayo. Mag-search po tayo sa online, sa mga reputable news websites. Magtingin-tingin din po tayo para tayo ay well-informed. Ayan. Yan. Okay, so ngayong umaga po ay ang aming question of the day ay paano kayo naghahanda tuwing may bagyo? Ayan ha. Mag-Viber po kayo sa amin 0919-278-3000. Sa Viber po yan. At syempre pwede po kayong mag-message sa amin. Sa Facebook, live streaming po kami at DZMM Radyo Patrol sa East 30 630 po. At nasa YouTube rin po tayo. Syempre sa bayang napapanood rin po kami ha sa PRTV, Prime Media, Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. Alright, so partner Mix, marami tayong katanungan kasi dapat ba ay kung may plano kang mag-outing bukas na outdoor, ay kanselahin na. Diba? Simpleng-simple lang. Malakas ang ulan eh. Kanina, nag-online class ang aking unika iha. Sabi niya, natapos ng alas 10. Sabi niya sa akin, Dada, pwede ba ako sumama sa iyo sa trabaho? Sabi ko, wag na lang. Kasi kapag siya ibabiyahe dito, baka exposed din siya sa maaring lakas ng ulan o kaya maaring hindi naman natin masabi, no, baka lumakas yung ulan mamaya, wag naman sana magbaha. Pero at least yung mga ganong simpleng bagay po, no, na we keep the kids at home kung saan po sila safe. And at the same time, kung meron po tayong mga plano bukas, di ba, na maglo-long drive tayo, ang alam ko, merong ibang shipping lines, Ate Nins, na i-confirm natin sa PCG. Pwede nating i-confirm mamaya sa PCG kung ano ba mga shipping lines ang mga nag-cancel na po ng kanilang mga biyahe. Oo, Ayan. kasi mahirap na. Mas okay yung mas ligtas po tayo. Correct. At syempre, mamaya makakasama rin po natin ang Philippine Red Cross, si Dr. Gwen Pang, ang kanilang SecGen. Ayan, tungkol po sa paghahanda sa bagyo at ngayon palang buwan na to ay Blood Donation Month. At syempre, sabi ko, nakiusap po tayo na ma-interview rin natin siya dito sa studio live. Nagbabalik at magbabalik po maya-maya ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa DOST. Walang iba kundi si Miss Annalisa Solis. Ayan, itanong nyo na kung ano yung mga gusto nyo itanong. Uulan ba dito? Dyan ako, at least habang nandito po siya, ay malaman po natin kung ano ang magiging lagay ng panahon. Alright, magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin 11:11 ng umaga. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
Kasama po natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section or CLIMPS ng Pag-asa. Walang iba kundi si Miss Ana Solis. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Ana. Magandang umaga pong muli sa ating lahat at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng ating program ngayon. Good morning po, Morning Miss po. Nina. Ayan. Morning. So, unang tanong ko lang po para sa lahat ng nakikinig ngayon, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, magiging maulan ba dito po sa Metro Manila at anong oras, kailan, saan? Opo. So magiging maulan po dito sa atin sa Metro Manila. So hindi lang po dito dahil dun sa mga ibang lugar na maapektuhan po ng ating southwest monsoon or enhanced habagat dahil nga po dito sa bagyong si Inday. Although wala pong direktang epekto itong si Inday, yung bagyo, but din yung pong habagat natin, yan po ang magpapaulan at mag-e-enhance ng ating mga pag-uulan, especially dito po sa Metro Manila, sa ibang lugar po ng Luzon, especially dito sa western section and also portions ng Mimaropa area. So kailangan po mag-ingat po yung ating mga kababayan, mostly dito po sa Luzon area. Opo. Pero gaano ka daming ulan po ang ibubuhos niya? Malakas po ba? Malakas ang hangin? Anong advice nyo sa mga mag-outing? So sa ngayon, Weekend, ang forecast natin ay posibleng magdulot yung ating enhanced habagat ng at least mula ngayon hanggang Sunday. Posible pa rin pong mga maulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Occidental Mindoro and Antique. So dito po posibleng magtutuloy-tuloy yung mga maraming pag-uulan and also mga around more than 200 millimeters of rain. Yung mga ibang lugar ay posible pong makaranas and there are areas po na posibleng makaranas between 60 to 100 millimeters of rain. So mula po yan ngayong araw na to at least hanggang Sunday may mga areas pa rin po. So Metro Manila po, yes ha? po. Dito Opo. sa It could dito be- sa Metro Manila, so Saan posible po? pong maapektuhan lalong-lalo na po dito sa may Zambales, Bataan, Metro Manila ngayon around 80 to 100 millimeters of rain, pero mas marami pong ulan diyan sa around 100 to 200 millimeters of rain yan po sa may Occidental Mindoro and Antique. Opo. And magtutuloy-tuloy po yan until Sunday. May mga areas pa rin po na possibility na posible pong magkaroon ng mga widespread na floods, na posible po lalong-lalo na yung mga flood-prone areas natin. Dito. So yun po yung Opo. kailangan nating Mga Bulacan, pag-ingatan. Cavite, di ho tama ba? po. Maghanda-handa And also na. areas po along Western Luzon Opo. and Mimaropa. Miss Ana, ito po nga impact po ng bagyong Inday. Saan po ito talagang mafe-feel? So dahil wala nga direktang epekto pero nakataas pa rin yung signal natin dyan sa may parte ng Batanes. So yung direktang ulan na posibleng ma-receive ng Batanes, yun po ay dulot ng bagyong Inday, hindi ng habagat. And then unti-unti po dahil humina na siya sa bagyo, from super typhoon naging typhoon at posible pong lalabas yan, ma-maintain niya yung pagiging typhoon category. Pag lumabas na po yan sa Philippine Area of Responsibility, unti-unti na rin pong hihina, lalo na habang papasok siya papunta sa mainland China. So ganun po yung magiging lagay ng ating panahon. Opo, Miss opo. Go ahead, go ahead. anong ibig sabihin ng 80 to 100 millimeters of rain dito sa Metro Manila? Ano yun? Yellow, orange, anong kulay Usually yan? po, nagpapalabas naman ang Pag-asa ng ating rainfall warning. So, posible pong magpalabas ng mga heavy rainfall warning. Heavy. Opo. So, Oo. yung heavy rainfall warning. So, yan po ay progressive naman. Kung titingnan po natin kung magpapalabas si Pag-asa ng yellow, orange, or red. So, usually po, mga yellow to orange po, usually yung mga ganyan na posible nating maranasan. So, antabay lang po dun sa mga darating na abiso at yung issuance ni Pag-asa dun sa mga heavy rainfall warning po natin. Opo, kumbaga simula na naman ng bagyo season, no? Tawid-tawid na naman tayo, 'di ba, Miss Ana? Kapag tapos itong Inday, baka po sa kaalaman ng karamihan, meron po bang kasunod? Meron po ba tayong binabantayan? Sa ngayon, meron po tayong dalawang nakikita na tropical cyclone-like vortices po ang tawag natin. So, dito sa may west at dito sa may east. Ba? So, yan po na possible na hindi man siya maging ganap na bagyo dahil mababa pa yung likelihood ng or probability siya na maging bagyo, pero possible pa rin siya na maging low pressure area na posible makapagpaunlan or makapagpa-enhance ng ating habagat. So, yan po yung minomonitor pa na dalawang tropical cyclone-like vortices ng Pag-asa. Naku, kailan kaya yan? Mga in the
after this, Ito rin? no? Sa mga susunod Yes na po. linggo. Na Opo, araw. opo. O na araw. Na araw at Araw. linggo. Araw at linggo. Kasi yung Oo. forecast natin, nagbibigay po tayo at least week 1 and week 2 forecast dun sa tinatawag nating tropical cyclone threat potential forecast. So ito po yung in 2 weeks time, pwede na nating ma-monitor kung ano yung mga potential na mga maging bagyo. So yan po yung kailangan na tuloy-tuloy nating i-monitor at mag-antabay ang ating mga kababayan. Actually, Alam mo- July talaga eh. Oo, July alam mo, talaga. wala ako naalala na, kasi yung anak ko, July ang birthday. Oo. Wala ako naalala na nag-birthday siya na hindi umulan ng malakas. Na maaraw. So Na- walang birthday na oo. hindi maaraw. Oo. Laging umuulan Laging at umuulan. nandun siya, ang birthday niya nasa 20 plus. Yeah. So, ibig sabihin, ano to, July, August. Oo. Tama ka, Miss Nina. Kasi historically po, sa lahat ng buwan, tayo nakakaranas ng pinakamaraming bilang ng bagyo tuwing July. So, July 2 to talaga. 4. July July talaga, talaga. no? So, bihira lang yung magkaroon tayo ng walang ulan sa loob ng July months. Opo, Dahil may opo. bagyo, may habagat pa. Opo, Miss Ana, alam ko po kanina po na-discuss niyo po yung Super El Nino, 'di ba? So at isa pang araw-araw nating buhay na maaraw, uulan, aaraw na naman. Ito na po ba yung effects nun? Kasi kung sinabing Super El Nino, naku, bakit umuulan pa rin kaya? Oo. Opo. Well, ito yung natural weather systems natin na talaga namang meron tayong habagat, meron tayong mga bagyo. And ang nangyayari lang kapag kasi may El Nino, mas marami kasi yung chance na mostly typhoon at super typhoon category ang ating mga bagyo. And pagdating ng later part ng taon, usually, dyan po nababawasan yung bilang ng bagyo. So, ibig sabihin, kung merong El Nino or paparating na very strong El Nino, samantalahin natin yung tubig ulan na dulot ng habagat. Kasi Sir Migs, Miss Nina, baka sa mga susunod kapag mahina na yung habagat, there will be areas po na talagang magkakaroon ng significant reduction sa tubig ulan. So, ipunin na po natin or tipirin na rin po natin. Maghanda na tayong mag-ipon ngayong tag-ulan. Opo, Kahit diba? na, yun nga hindi masyadong natiming mag-get ng mga ordinaryong tao dahil yun nga El Nino eh. Bakit Kasi kulang? May sinasabi si Ma'am Ay, na bakit- rainfall harvesting. Tama po ba yun? Ano opo. po ibig sabihin nun, Ma'am? Opo, Sir Mix, yung gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, kung meron kayong kakayahan na gumawa ng mga rainwater harvesting facility sa inyong mga household, ay kung may kakayahan po at least ngayong panahon ng tag-ulan, we could harvest yung mga rain para po at least magamit natin yung for multipurposes yung ating mga tubig na sakaling dumating yung dry season or yung dry spell or drought, at least meron pa rin po tayong naimpok dulot ng tag-ulan. So at Oo. least mag-iipon ka sa mga drum-drum, pang dilig-dilig, Ganon. pang hugas-hugas. Oo. So yung swimming pool natin, punuin na natin kung may swimming pool kayo. Ganon. Swimming pool. Sana all, ano? So pero well, makakatulong yun, but Ma'am. That kailan will ba go a yung- long way. Oo. Opo. Tama. Kailan po ba yung drought na sinasabi nyo? Yung Sa magiging ngayon kasi dry. tumataas yung chance na magkaroon ng na very strong El Nino or yung tinatawag nating super El Nino by October, November, December. So more than 80% yung chance. So Okay. dun pa rin mag-start yung mga possible na impact na magkaroon ng mga moderately dry condition. So yung pagdating po ng the following year, sa month, sa 2027. So, kailangan po, yun yung paghandaan natin, yung mga possible na prolonged dry spell. Usually yung Burr months, di ba po, medyo lumalamig ang klima niyan. Pero dahil sa Super Minsan- El Nino, iinit pala pagdating ng Christmas ngayon, ito ba time. magiging pinakamainit na Christmas? Kumbaga, parang ganon, magdadry Sabi po. nila, worst El Hopefully. Nino. Opo. Di naman. Di naman. Kasi nandyan pa rin yung amihan. So, nandyan Okay. pa rin yung tinatawag nating mga cold surge natin. Mararanasan pa rin yan. Meron pa rin. Pero hindi comparable dito sa nagdaan. Kasi Opo. napakadaming cold surge natin at napakalamig ng temperature Sarap natin. nga last year, during no? amihan. Oo. Opo, and first quarter ng 2026. So, Yes. hindi po magiging ganon ang ating amihan this This year. year. Opo, pero may mga malalamig pa rin and yun talagang Easy. ulan pa rin. So as early as now, alam na natin. Oo, na October, November, December, more than 80% chance ng El Nino drought dry. Yes. So, Opo, I'm opo. sure alam yan ng mga Yeah. farmers. But there are chances Oo. pa rin na usually historically kasi nagkakaroon din tayo na tinatawag na Christmas typhoon na kahit Yes. merong El Nino. So, possible pa rin. yan. Possible pa rin. Meron pa rin ganun. Oh, so, ilan pa bang bagyo ang inaasahan natin sa bansa? Opo. So, mga around 9 to 13 ang forecast natin until December. So, meron na tayong Inday. So, mga around 8 to 12 pa yung possible po natin na maranasan.
Ako, binibilang ni Mig sa kamay niya. Oh, ano? IJKLMNOP Oh. QRST Oh. hanggang letter T. So, pwedeng hanggang P, pwedeng hanggang T. Oo. Ayun. Noong 2021 kung di ako nagkakamali, meron yung Ulysses umabot ng U. Grabe, no? Oo. Letter U. Letter U. Marami, Okay, so- marami yun at that time. Okay. But last El Nino, 2023, naka-11 lang tayo. 11 lang? 11 From lang. A to Yes M? po. Yeah, and Oo, so Ay, sana ganun. K. Or Oo. mas konti pa Mas sana. konti pa. 7 out of 11 are typhoon and super typhoon. So, ganun po yung last nating El Nino episode. Kaya talagang Oh, yun. dapat maghanda ang ating mga kababayan. Pero maraming salamat po sa inyong oras, Miss Ana Lisa Solis, ang ating Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section po ng Pag-asa. Mabuhay po kayo sa Pag-asa. Thank Salamat you. po. Thank you, ma'am. Ang oras po natin, 11:25 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service. Yan ang DZMM. Serbisyo Linya Corpus at Migs Bustos sa DZMM. May uma-anniversary! Happy anniversary sa inyo! Second year na pala to. Nagsaserbisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos. Happy anniversary! Nagseserbisyo Ninya Corpus! Ay, binabati po natin ang aking kumaring si Ninya Corpus. At syempre kasama din si Migs Bustos para sa kanilang ikaliwang anibersaryo ng nagseserbisyo Ninya Corpus. Happy anniversary! More power sa inyong programa. Hi, Nians and Migs! Happy anniversary! Happy second year anniversary sa nagseserbisyo Ninya Corpus with Mix Bustos. Uy! Happy second anniversary! Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Wala sa inyong kaserbisyo sa 4 alas! Happy second anniversary nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Maraming salamat sa pagbibigay ng plataforma para makapagpahayag yung mga maliliit o lalaking mga organisasyon sa mga bagay na nakakatulong sa publiko. At natutuwa kami sa inyong programa. Salamat sa pagkumbita sa amin. At lagi kaming nandyan dahil nagtitiwala kami sa mga katulad ninyo. Happy anniversary! More power! Uy, nagulat Wow. ako doon. Magsasalita na sana ako. Oo nga eh. Tapos may ganon. Oh, may ganon. Wow, surprise talaga. Wow, partner. Wow, partner. Congrats. Congrats and
happy anniversary. Para congrats. Hindi, happy anniversary. And wow, thank you so much Thank to you. everyone, each and every person na nag-greet po sa amin ng second anniversary ng nagseservisyo. Yan. Nina Corpus at Migs Bustos. Wow, partner. Alam may mo, pa-flowers. first time ko First time. maka-receive ng flowers. Ako rin po. Oy, wow, thank you po. Thank you. OM, thank you, Wow, salamat. ang ganda naman ito. Wow, thank you, thank you. Naku, maraming salamat. Naiyak ka, girl? Ate Needs, thank you so much. Oo nga, nakaka-touch naman. Thank you sa lahat po ng sumusuporta sa programang ito. Siyempre, PCMC, led by Sir Berg Capis, Sir Ding Dong Marco, at sa lahat po ng bumubuo ng staff. Maraming pong salamat sa inyo. At siyempre, sa lahat po, hindi naman kami to di ba? Dahil po ito sa inyo, sa ating mga kapamilya, sa lahat po ng mga literal at tunay na katuwang sa serbisyo, mga ahensya po ng gobyerno, mga NGO, mga small entrepreneurs, di ba? At the same time, yung mga nakaka-inspire din po na mga doktor at mga nakaka-inspire na individual para po talaga tayo kumbaga maging magaling sa ating mga industriya, karera at pamilya. Thank you po. Partner, prepared speech ba yan? Ayos ba? From the heart. Nako, ako rin po. Pasensya na ubo ako, na-allergy ako sa napakagandang bulaklak. Sorry, kala ko. Alam mo na, minsan may ganon. Oo nga. Totoo yan. Ayun, medyo kumati yung aking lalamunan. Kala ko. Oo nga. Very beautiful flowers. Thank you. I'm so happy. Alam mo naman lahat ng kababaihan. Kahit sabihin namin, wag mo kami bigyan ng bulaklak. Oo nga. Pag kahit ano, ay Yes. na-appreciate po namin. Very grateful. Maraming salamat po. Thank Kahit you. na allergy ako. Diba? I love it. Thank you. Salamat. DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio. Maraming salamat po sa inyong lahat. At Ayan. dahil dyan, we have a very important announcement. Nakakatuwa po dahil I'm so happy to share with everyone po ngayong umaga na sa aming second anniversary ay meron po kaming regalo para sa inyo. Dahil ngayong araw po ay opisyal naming i-announce ang pagsisimula ng pamamahagi ng wheelchairs at sari timba ng DZMM Nagseservisyo Team. Kasama niyo po kami, syempre ni partner Migs, para po sa 20. Okay, 20 na mapipiling tagapakinig. Layunin po ng programa na makapaghatid ng agarang tulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng wheelchair at sari timba katuwang ang PCSO. Magsisimula po ito ang pamamahagi sa Biyernes, July 17, 2026 at magpapatuloy tuwing Biyernes hanggang makompleto po ang 20 beneficiaries. Mark your calendars. Opo. Save the date. Oo. Sa Biyernes, July 17 po magsisimula ang aming pamimigay ng wheelchairs at sari timba. Personal. Ano naman nung sari timba? Oo. Mukhang marami tayong gifts para po sa kanila. Ang laki ng timba. Oo. Magkasama ba yun na ipapamigay o hiwala? Ay, magkasama. So may wheelchair and then meron ka ring sari timba. Pero meron po tayong syempre requirements. Unang-una po, personal po na pupuntahan ng DZM Nagseservisyo Team ang tahanan ng bawat mapipiling benepisyaryo upang maihatid ang kanilang matatanggap na tulong. Upang makasali, magpadala po ng email. Sa nagseservisyo.dzmm630@gmail.com. Muli, nagseservisyo.dzmm630@gmail.com. Para po yan sa mga nakikinig sa radyo, sa mga nanonood naman po sa TV, sa teleradyo, yan po, naka-flash po ang ating email sa inyong mga screens. Ilagay po ang inyong buong pangalan, edad, kompletong address, contact number at ilakip ang mga kinakailangang larawan o iba pang patunay. Importante po na meron po tayo mga pruweba at mga pictures. Kung ba't kailangan mo ng wheelchair. Yan. Kasi ang aming question po sa inyo, para mapili po yung inyong sagot, ito lang po. Sagutin ang tanong na
sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair? Sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair? Yan lang po yung sasagutin ninyong tanong. Opo, pwede po kayo magkwento dyan ha. Kwento niyo po ang inyong kwentong pamilya, kung sarili man o sa kapamilya po ang ating kwento. Importante po maglagay po tayo ng patunay. At sabi nga po ni Ate Nina kanina, bawat linggo ay pipili ng isang mapalad na benepisyaryo at ang mga mapipili ay makatatanggap ng mensahe mula po sa aming team. Ang pabibigay ng wheelchair ay mapapanood tuwing Biyernes sa programang nagseserbisyo Niña Corpus at Mix Bustos, 11 a.m. po up to 12 p.m. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. So every Friday po yan, kaya masaya ang ating Fridays. Simula next week. Dahil nga po sa aming regalo sa mga nangangailangan po ng wheelchairs. Malaking bagay yun na partner Migs, para sa isang taong talaga namang hanggang ngayon, kunyari, kailangan niya ng wheelchair. Yes. And wala silang pambili o walang Correct. kakayahang maka-acquire ng wheelchair. So ito po, pagkakataon na po natin at kapag maganda po ang inyong sagot at nagpadala po kayo ng inyong, don't forget, pangalan, edad, complete address dahil personal po kayong pupuntahan ng DZMM nagseserbisyo team sa inyong mga tahanan. At syempre po, contact number at kung may pictures po kayo ay pwede rin nyo pong ipadala sa amin sa email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Importante yung pictures para talagang legit yung ating pruweba. Ito naman talagang na-timing talaga itong anniversary special natin, Ate Nins. Kasi ito nga po ang PCSO, ang charity imba, and at the same time ang mga wheelchairs. Ngayon naman po bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ikalawang anibersaryo ng ating programa, Nagseserbisyo Niña Corpus at Mix Bustos, nagsagawa po ang NNC team ng isang outreach activity sa White Cross Orphanage sa San Juan, kung saan namahagi ng mga baby products para sa mga sanggol na kanilang inaalagaan. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa Tommy TP, distributor ng Europlay, sa kanilang napakahalagang donasyon ng mga dekalidad na baby products. Malaking tulong po ang inyong ibinahaging suporta at pagmamalasakit sa mga sanggol ng White Cross Orphanage. Ayan, malapit sa amin yan Ang ganda naman ng mga pinamigay mo. Alam mo, ginamit ko rin yung mga yon sa mga baby. Nung baby pa yung mga anak ko. Okay. Okay, pakinggan natin ito. Maraming salamat po sa programang nagsiserbisyo Niña Corpus ng DZMM. God bless you. Hey, partner Mix, dahil rin sa'yo yan. Dahil ikaw ang nagproseso nito. Ay, nako, diba? Ano naman? Maraming salamat, Thank you, partner thank you. Mix. Actually, nagpapasalamat tayo sa mga sumusuporta. Tayo naman ano lang naman tayo, Ate Nins, medium lang naman tayo. Plataforma lang, pero importante yung mga talagang tumutulong at yung mga nakakatanggap ng tulong. Ayan. Oo, we're so happy na sa mga mensahe niyo po sa amin at lalo po pa naming palalakasin yung aming public service dito po sa programang ito. At syempre, hindi natin ito makakalimutan. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ayan, maraming salamat po. Thank you! Uy, special thanks kay PCSO Chair Mel Robles dahil sila ang ating kasama doon sa pamimigay ng wheelchair at ng charity timba. Alam ba, teka lang bago natin, bago tayo pumunta sa next interview, itong flowers na to, thank you Thank you sa flowers, sa happy anniversary from Tambalang, Maan at Zandro. Wow, yes!
Oh, meron. Wala sa... Pero sa atin yan, ayan o. Ayan, may nakalagay gano- dito. Ayan o, tambalang Maan at Ayan. Zandro. Hello, Ate Maan. Maan and Zandro, maraming Zandro, salamat. thank you. At syempre sa aming PRTV family, maraming salamat po at sa DZMM rin po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin ni Migs. Okay, so eto na po, pag-usapan naman natin ang paghahanda sa bagyo at ang July ay Blood Donation Month. Paalala po yan ng Philippine Red Cross. Makakasama po natin bilang kaserbisyo of the day. Walang iba kundi si Dr. Gwen Pang, ang SecGen ng Philippine Red Cross. Good morning po, Doc Gwen. Hi, good morning, Miss Nina, at good morning, Migs. And happy anniversary to you sa nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Thank you. So congratulations. Thank you po, ma'am. Okay, we're so happy to have you and to see your beautiful face on Zoom. Kahit pa paano, Doc Gwen. Well, unahin muna natin itong bagyo. No? Ano po ang ginagawa ngayon ng Philippine Red Cross bilang paghahanda dito po sa Typhoon Inday? So, ang Red Cross po ay lagi nakahanda yan. So, nung nalaman namin ay parating na malaking bagyo, bagyong Inday, no? Typhoon Inday, ay kahit hindi ito mag-landfall, sabi nila, pero since malaki yung kanyang dimension, no? Yung diameter or yung circumference ng kanyang matatamaan, so we have alerted many of our chapters nationwide na maghanda, no? So syempre sa norte diyan tatama talaga, kaya diyan magkakaroon ng lakas na buhos ng tubig, kaya we also have alerted them. Number 1, nag-alert tayo. Number 2, we already informed all our 143 volunteers, ito yung mga volunteers namin in every barangay, na mag-report sa atin in case na may pagbabaha, may landslide, may flash floods, so inform nila kami. And then sa Philippine Red Cross naman, sa organization, naghahanda po kami ng aming mga assets, rolling assets natin. Tulad ng mga emergency vehicles natin, yan yung mga emergency response vehicles, yung ating mga fire trucks, yung ating mga rescue trucks, yung ating mga ambulances, yung ating amphibian boat, lahat yan, yung mga assets natin, hinahanda natin yan. Chine-check natin kung yan ay ready na para i-deploy. And then, nag-check yung mga stockpile ng mga stocks namin, ng pagkain, ng mga hygiene kits, kitchen sets, mga sleeping materials, tarpaulins, na in the event talagang meron tayong mga kababayan na mga ngailangan, pag nagkaroon itong bagyo na to ay mabibigyan natin ng tulong. Tapos, syempre, kami ay tuloy-tuloy sa pagbibigay ng information sa ating mga kababayan na kung paano ang maghanda. So, syempre, ang ating go bag, very important na nandyan, ready, no, at any time na maglilikas sila, dala-dala din kayo na mag-go bag. And then, syempre, mga emergency hotline, kailangan po nating alamin yan. Ang Philippine Red Cross Emergency Hotline po ay 143 o kaya 1158. Yan po yung mga paghahanda na ginawa natin. At saka, syempre, mga bloods, no? Ating mga blood centers, nakahanda na rin yung ating mga medical teams, yung ating mga welfare teams, yung mga specialized teams natin, rescue teams, responders natin, first aiders, ambulance provider natin, ay talagang nakahanda na tayo lahat ngayon. So, tayo nakamonitor na lang ngayon, Nina and Migs, kung anong mangyayari itong pagdaan, no, ng bagyong Inday. At saka nag-cancel kami ng iba't ibang mga activities namin para lang di tayo makapag we will not bring any problems or hindi natin makaapekto sa iba't ibang mga tao din kasi may malaking tree planting kami dapat bukas simultaneous in different parts of the country. So since magkakabagyo, dadaan si Typhoon Inday, so kaya minabuti na lang namin na i-postpone muna and then we reschedule it to next week. Apo. Para talagang safe lahat. Apo. Doc Gwen, at least po sa mga areas, sa mga barangays na siguro nag-preemptive evacuation. Usually po sa inyong experience, kapag may mga preemptive evacuation, gano'n na po kumbaga yung response po ng Red Cross po dito? So, pag may preemptive evacuation ang government,
kami po ay nakatutok sa iba't ibang evacuation centers. So since wala po silang dala mga panluto, so we already activate yung ating soup kitchen or yung hot meals on wheels natin para makapagbigay tayo ng mga lutong pagkain na para sa ating mga evacuees. So we also talk to local government saan kami pupunta, maka-assign para we are well coordinated. So yun po yung ginagawa natin. And then syempre, tubig. We are anticipating always na may problema sa water. So naka-ready po yung ating mga water tankers para pagbigay po ng mga tubig inumin at saka pangligo at saka panghugas. And then yung mga medical team natin, in the event that they will stay longer in different evacuation centers, kaya naka-ready na rin po tayong mga first aid team natin, mga ambulance service team at saka medical team natin na nakahanda na rin. So, para po sa mga lilikas na ating mga kababayan. Doc Gwen, ano pong lugar nakaantabay ang mga ito? Nakaantabay po tayo sa norte, no, sa Cagayan, sa yan, yung mga Kalinga, Isabela, diyan po tayo naka-focus sa up north. Opo. Usually po, one of the main concerns din po, kung hindi rin po sa pagkain, is yung mga medicines on standby, especially kapag meron pong magtatagal po sa mga evacuation center. Meron din po bang access sa ating mga kababayan dito? Yes, opo. In the event kakailanganin po ng mga medical mga ating mga medical needs, no, mga supply, yung mga gamot, naka-ready din po tayo diyan. Yon. Tapos may 4 na areas kasi na binabantayan din tayo since this morning, no. Yung Bukidnon, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur at saka Marawi City. Misamis Oriental. Diyan po tayo nakatutok din kasi may mga reports kami natanggap, may mga ibang evacuees na rin tayo dun sa part ng Mindanao. Po. Ang ngayon, no, Doc, ang kumbagang usapin ngayon pagdating po sa Inday, medyo widespread nga siya, malawak nga po yung kinasasakupan niya. Opo, Luzon meron pa rin na maapektuhan sa Mindanao. Opo. May mga evacuation centers na rin po doon. So kaya nagtuturo din po kami ng kung paano ma-strengthen yung mga bahay nila na parang dili pa rin yung mga bubong. So para before that, we give information na talian yung mga bubong, i-safe keep yung mga livestocks, yung mga mitindahan, i-protect na rin yung kanilang mga paninda. Tapos yan po yung ating ginagawa. And then syempre, kung talagang nakita namin na may mga tanim, may mga ganon, sometimes we can mobilize also resources to give them para dun sa early harvesting. Yun. Doc Gwen, puntahan naman natin. Naku, partner Migs. Bloodletting month. Bloodletting bath. Hindi naman. Partner, kala ko may bloodbath. Maganda kung may bloodbath sa bloodletting. Why not? Kumbaga, maraming magdodonate in a good way. Doc Gwen, bloodletting month. Yes, kasi doon blood donation month ngayong July. Ito po ay under po ng proclamation nung 1997, 1021, ito po dineclare ng ating former President Fidel V. Ramos. Ang ating celebration for this month, the whole month, ito po yung blood donation month or blood donors month, no? National Blood Donors Month. Ito po ang theme po dyan ay one drop of humanity, give blood, save lives. So itong buwan na to ay pagbibigay pugay po natin at pagpapasalamat sa ating mga blood donors, no, na nandyan po walang sawang nagbibigay ng kanilang dugo para sa mga nangangailangan na mga pasyente para madugtungan ang kanilang buhay, gumanda ang kanilang kalusugan, at saka po gumaling sila. So ito po yung only month na nakadedicate po sa buong taon nating blood drive, no? Mga blood donation drive, pagbibigyan ng dugo sa iba't ibang pasyente. We dedicate this month in honoring and thanking, recognizing our blood donors. So ang dami pong mga blood galloners natin. Ang ating former President Fidel V. Ramos he himself was also a blood galloner.
Yan po. So this month, actually namin kaya i-distribute lahat ng recognition this month. May spillover po kami hanggang August para lang pong magbigay ng pagpapasalamat sa ating mga blood donors, sa ating mga blood advocate. Ang DZMM po, GMA Kapuso Foundation, ay partner po ng Philippine Red Cross every year, twice a year, through Tita Mel Chanco, yung ating blood drive po. So, awarded din po namin ng GMA Kapuso Foundation and DZMM, no, sa every year ng aming Blood Recognition Day. So, yun po yung yun po yung highlight ng aming activities for the month. Really thanking and recognizing our blood donors. Ayan. Ako, maraming salamat, Doc Gwen. Partner Migs. Yes. Ikaw ba pwedeng mag-donate ng blood? Oo nga. Yun nga pala, yun? Doc. Yun Paano pala. nga ba, Doc? At Pati saan yung kami mga... pupunta? Yung mga... Kailan? Meron din mga misconception, di ba, Doc? Yung mga... Paano ba? Kasi may mga Okay, ibang... yung mga may tattoo daw, bawal. Bawal. Mga ganun, or may sakit. Opo. Who can give blood, no? Yes. Yung mga may age 18 to 65 years old can give blood. Sa totoo lang, ang 16 to 17 years old can already give blood provided may parents' consent. Yan. So I think pasok naman si Migs sa edad na yan. Migs, no? And then, 15 lang siya. kailangan minimum weight of 50 kilograms. So, pasok din si Migs dyan. And then, syempre, healthy. Only healthy individuals can give blood, ha? Kaya kung ikaw ay blood donor, dapat proud ka kasi ibig sabihin, you're a healthy individual. And then, syempre, yung mga may tattoo, tinanong ninyo, no, can they give blood? Yung mga may tattoo, if nagpatattoo ka today, meron po tayong temporary deferment ng 1 year. After 1 year, you can give blood na. Kung naoperahan ka rin, may temporary deferment ng 1 year, but after 1 year, you can already give blood, no? And then yung mga may hypertension, makakapagbigay ba ng dugo? Yes, provided on the day of donation, normal ang blood pressure. And then yung mga may diabetes, can they still give blood? Yes, provided hindi mataas ang blood sugar ninyo and then controlled, no, ang diabetes, ang blood sugar on that day, and you can give blood. Pero kung naka-insulin ka na, hindi ka na pwede magbigay ng dugo. So, yun po yung atin. Then kung basta wala kang sipon, walang ubo, walang ibang karamdaman, on that day of donation, you can give blood. Siyempre, may konting preparation tayo. On the day before you give blood, meron kang at least 5 hours of sleep. And then hindi ka nakapag-inom ng alcohol the day before of donation. Natulog, magandang kondisyon ng katawan, you can give blood. So, madali lang magbigay ng dugo. So, yung mga di naman makapagbigay ng dugo, you can still be a blood advocate. So, pwede kang mag-encourage, mag-enganyo ng iba't ibang mga kababayan natin, magbigay ng dugo, para naman makapagbigay tayo buhay sa ibang mga pasyenteng nangailangan ng dugo. Araw-araw, we need blood. Every second, kailangan ng dugo. Yun po. Alright, so maraming salamat po sa Secretary General ng Philippine Red Cross, Dr. Gwen Pang. Doc Gwen, maraming po salamat. Thank you to all our blood donors po, and thank you to DZMM and GMA Kapuso Foundation. Again, happy anniversary, Ninya and Migs, sa sumeserbisyo Ninya Corpus. Maraming salamat po, Doc Gwen. Ingat po. Thank you. Magbabalik po kami, ha. Makakasama naman po namin ang Philippine Coast Guard tungkol po sa mga cancellations, no, ng mga barkong naglalayag or maglalayag. Wala ng PCG? Sige, tingnan natin, ha. Oras muna. 11:54 ng umaga. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30. 3 FMR at binabati lang po natin ng happy 2nd anniversary ang nagseserbisyo Ninya Corpus. Congratulations, Ma'am Ninya Corpus, at syempre si Sir Migs Bustos. More power! Thank you! Magandang araw mga kaserbisyo! Happy 2nd anniversary po sa nagseserbisyo with Ninya Corpus and with Sir Migs Bustos. Sana po mas marami pang maabot ang inyong programa. Ako po ito, si DJ Mamamamamamia ng FMR. Hello mga kaserbisyo! Ako si DJ Joe Caloca at nais ko lang batiin na happy 2nd anniversary ang nagsiserbisyo Ninya Corpus with Migs Bustos. Happy 2nd anniversary!
Hi, Miss Nina and Migs! Congratulations on your 2nd anniversary. Sana mas lalo pang tumagal ang inyong programa. Congratulations! Hello po kay Miss Nina Corpus and Migs Bustos. Happy 2nd anniversary po sa nagseserbisyo Nina Corpus and Migs Bustos. I hope na marami po kayo matutulungan sa programa ninyo and mas tatagal pa yung programa. Congratulations again and God bless po. Ako po si DJ Kuya Totoy ng FMR 92.3. Hello po! Ako po si DJ Jaja from 92.3 FM Radio Manila at gusto ko lang po sabihin na congratulations sa buong nagseserbisyo with Nina Corpus at Migs Bustos team. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay po ng serbisyo, libreng serbisyo para sa ating mga kaserbisyo, kapamilya at ka-vibes. Maraming salamat and more power to come sa inyong programa po. Yay! Hello po mga kaserbisyo, ako po si DJ Saja ng 92.3 FMR Manila and binabati ko po ang nagseserbisyo Nina Corpus and Migs Bustos team ng happy 2nd anniversary. More power to come pa po at maraming salamat sa lahat ng serbisyo na binigay nyo sa lahat ng mga ka-vibes, kaserbisyo for 2 years. So more power to come. God bless po. Happy 2nd anniversary! Nagsaserbisyo Nina Corpus with Migs Bustos. Naku, Miss Nina, Sir Migs, more power to your program. Sana more blessings po. And syempre, congratulations because it's your 2nd year. Thank you! Nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Nako, maraming salamat po sa lahat ng bumate. Meron pa pala lahat ng DJs ng FMR 92.3. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Ayan, guys. nakakatuwa naman po. Thank at you. nakakataba ng puso. Syempre, thank you din sa ating production team. Of course, oo. Nako, ang aming Thank you, EP, guys. si Abby, si Rez, si Ken, at lahat po ng bumubuo ng programang ito. Dito, syempre, sila Abby, sila Relza, sila JM, ng mga nagdaan nating mga EPs din, no? Di ba? Mula kay Aris. Oo. Lahat po kayo. Nako, you're all part of our anniversary, syempre. Tama. Yan. Okay, thank you so much. Thank you so much. Hindi, ulitin ko lang po kasi yung aming ipamimigay na wheelchairs at saka ano nga ba yung isang tawag doon? Yung Charity Timba. Charity Timba. Ito, ayan, ito. Yung Charity Timba at wheelchairs, mag-uumpisa na po yan next week, Biyernes, July 17. So, ang gagawin nyo lang po, magpadala kayo ng sulat sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong, sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair? Ayan po. Ayun. Okay. At ano bang mangyayari? Personal po namin kayong pupuntahan. 'Di ba? Kapag kayo ang napili. Kaya don't forget na ilagay ang inyong kumpletong address, contact number, at buong pangalan, syempre, edad, at syempre kung meron pong larawan na maaaring magpatunay na kailangan nyo talaga ng wheelchair. Magsisimula po yan July 17, 2026 at magpapatuloy po tuwing Biyernes hanggang makumpleto po ang 20 beneficiaries. Ayun, maraming salamat po. At syempre, sumulat po kayo Sumulat po kayo sa aming email para kayo po mabigyan ng charity ba at wheelchair. Sa lahat po ng bumati rin online, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsubaybay niyo po sa amin. At dahil po sa inyo, nandito pa rin po kami. At tuloy-tuloy lang po ang pagseserbisyo namin dito lang po sa programa. Binabati ko po si Purser Reggie Cartagena. Lagi nanonood yan sa atin sa DZMM sa programa natin. Ayan. Salamat. Purser, Salamat, hello. sir. Ingat po. Alright, susunod po headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Happy weekend mga kaserbisyo, mga kapamilya. Bye! Bye po!